Si Pangulong BBM at ang gobyernong to ay kontrolado ng mga oligarchs at mga bilyonaryong negosyante. Ipapakita ko sa inyo kung bakit at paano. Pakinggan natin mismo yung sinasabi ng mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. This president, yung naiba sa kanya is he's really actively seeking out consulting with various representatives of the private sector. And I think nakakagana sa business person, parang wow, It's the first time it has happened parang talagang, that the president is so accessible to business tycoons. talagang Ang narinig nyo na nagsalita ay si Lance Gokongwei ng pamilya Gokongwei. Siya ang presidente ng JG Summit Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Sila ang nagmamay-ari ng Robinsons, Cebu Pacific at ng Universal Robina Corporation. Siya na mismo ang nagsabi that the president is so accessible to the private sector, aka mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante, at inadmit niya na ngayon lang to nangyari. Pakinggan natin yung isa pa na oligarko. Nowhere have I heard in any other country where the president meets with the private sector on a scheduled basis. It's unheard of. When the president really listens to you. Yung narinig nyo naman na nagsalita ay si Sabin Aboitiz. Siya ang presidente at chief executive officer ng Aboitiz Group. Isa sa mga kumpanya na nagkokontrol ng kuryente sa bansa natin. Sa bibig niya mismo nang galing na dito niya lang naranasan sa Pilipinas na yung presidente ay regularly nakikipag-meet sa private sector, aka mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. Pakinggan pa natin yung isang bilyonaryong negosyante. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Yung narinig nyo na nagsalita ay si Ramon Ang. Tao yan ng mga kuwangko, ni Danding Kuwangko. Siya ang Chief Executive Officer at largest shareholder ng San Miguel Corporation. Alam naman natin ano ang San Miguel Corporation. Isa sa mga pinakamatatanda, pinakamakapangyarihan, at pinakamalalaki na kumpanya dito sa bansa natin. Siya na mismo nagsabi na bihira na may presidente na magtatanong ano yung dapat na gawin. At dahil daw kay BBM, mataas ang confidence ng mga investors at ng mga malaking mamumuhunan dito sa bansa natin. Huli nating pakinggan tong isang bilyonaryong negosyante. 2023 was a record-breaking year for all our businesses. That was right after the opening of the economy. PBBM had already come in noong 2022. Then 2023, that was, I think, the full recovery already. You saw na all our businesses were on all-time high, even higher than pre-pandemic. Yung narinig nyo na nagsalita ay si Kevin Tan. Siya ang Chief Executive Officer ng Alliance Global. Sila ang nagmamay-ari ng Megaworld, Emperador, at ng McDonald's Philippines. Siya na mismo ang nagsabi na sa pagpasok ni PBBM, all-time high yung kita ng kanilang mga negosyo. Mas malaki pa sa kinita nila bago mag-pandemic. Ang tanong, nakinabang ba tayo dito sa mga pinagsasabi ng mga oligarko na to? Yung economic growth na pinagyayabang ng gobyerno, nakinabang ba yung mga manggagawa? Tumaas ba yung sahod? Bumaba ba yung presyo ng mga bilihin at serbisyo? Di ba hindi naman? So, sino yung nakikinabang at nag-e-enjoy dun sa mga nire-report ng Pangulo at sinasabi ng mga negosyanteng to? Definitely, hindi tayo na mamamayang Pilipino. Kaya wag tayo magtataka kung bakit taon-taon na lang, pare-parehas na pangalan yung nandun sa top 50 na pinakamayayaman sa bansa natin, tapos mas lalong naghihirap yung mga manggagawang Pilipino. Alam nyo kung saan ko nakuha itong mga video na to? Nakapost mismo sa PCO page. Kaya yung gobyerno natin, podcast mismo ng mga elitista, mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante. Sa susunod na video, ipapaliwanag ko naman ano yung Private Sector Advisory Council. Fuck you mga oligarchs. Magandang umaga mga boss. Part 2 tayo ng topic sa kung papaano kinokontrol ng mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante si PBBM at ang gobyernong to. After kay post yung first part, iba-iba yung comment ng mga viewers natin. Pero kapansin-pansin, may ilan talaga na kung todo depensa sa mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante. Hindi kayo pamamanahan ng kumpanya ng mga yan, hoy! Hindi nga kayo kilala ng mga yan eh. Wala kang pakialam sa atin yan eh. Kaya kahit anong depensa nyo dyan, mababa at barat pa rin ang sahod ng maraming mga manggagawa at sila pa rin ang magdidikta ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Kaya ako sa inyo, mag-isip-isip kayo sa pagdepensa sa mga bilyonaryo at oligarkong yan. O ngayon, pag-usapan natin yung Private Sector Advisory Council.
Yung Private Sector Advisory Council ay isa sa mga kritikal at mahalaga na advisory council na binuo ng gobyernong to. Yung mga miyembro niyan ay yung mga pinakamalalaki, pinakamayayaman ng mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. Kung tingin nyo, may boses yung mga maliit at maliitan, o yung mga micro, small, medium enterprises, pati yung mga ordinaryong negosyante, walang boses dyan ng ordinaryong Pilipino. Puro mga bilyonaryo at oligarko lang talaga ang nandyan. Papakita ko sa inyo. Nahati sa 6 na sektor itong PSAC na tinatawag. Una dyan yung infrastructure na pinamumunuan ni Sabin Aboitis. Pangalawa yung agriculture sector na pinamumunuan ni Aileen Uygongco. Si Uygongco ay bilyonaryong negosyante at presidente ng La Filipina Uygongco Corporation, isa sa mga pinakamalalaking kumpanya sa industriya ng agrikultura sa bansa natin. Sunod ay yung digital infrastructure na pinangungunahan ni Henry Aguda ng Union Bank. Sunod ay yung tourism sector na pinamumunuan ni Lance Gokongwei. Yung jobs or jobs creation sector naman ay pinamumunuan ni Joey Concepcion, founder and figurehead ng Go Negosyo. Kasama niya rin dyan si Teresita C. Coson, anak ni Henry C. ng SM Investments Corporation. At huli yung healthcare sector na pinamumunuan ni Paulo Borromeo, Chief Executive Officer ng Ayala Healthcare. Ang goal ng PSAC, sabi nila, ay tulungan ang gobyernong to dun sa mga nabanggit na sektor. So, paano nila matutulungan ang gobyerno tsaka yung bansa natin? Sa pamamagitan daw ng privatization and deregulation. Ibig sabihin lang naman nun, yung main driver ng growth and development ay nasa kamay ng mga bilyonaryong negosyante at oligarko. Kaya pansin nyo, kaliwat kanan na government assets at mga critical and important industries natin ang binibigay sa pribadong sektor. O anong epekto niyan sa atin, ng mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na sa mga manggagawa? Simplihan lang natin. Ngayon, privatized and deregulated ang oil, electricity, tubig, transportation, kasama na yung mga tollways, healthcare, at communications. O pag nagtaas ng presyo, sabay-sabay ang mga yan, may control tayo? May nasasabi ba tayo? Yung gobyerno may nagagawa ba? Di ba wala? O, pag nag-report yung mga yan na tumataas yung kita ng kanilang kumpanya by the billions, sumasabay ba na tumataas ang sahod ng mga manggagawa? Nagiging regular ba yung mga kontraktual tsaka yung mga nasa agency? Di ba hindi? Sabihin nyo, gumagawa sila ng trabaho. Yung klaseng trabaho, yung nililikha o ginagawa nila. Di ba mga trabahong kontraktual o nasa agency? Di ba mga trabahong barat yung sahod? Di ba mga abusadong workplaces yung nararanasan ng mga manggagawa sa mga yan? Yung pagyaman nila nakatuntong sa paghihirap ng marami sa atin. Tapos dedepensahan nyo sila. Kala nyo naman mga tagapagmana kayo. Simplihan lang natin mga boss. Ano man yung sabihin nila. Sabihin man nila na nag-i-invest sila at lumalago ang ekonomiya. Walang pakinabang ang ordinaryong Pilipino at manggagawa dun sa sinasabi nilang kaunlaran o economic growth. Kaya dyan sa mga linta ng mga oligarko, pakiuli.